Hey everyone, Lynn Cabrera here. Welcome to my YouTube channel, Lynn Cabrera Mix Vlog, and my Facebook page, Lynn Cabrera. So, kumusta po kayong lahat? Ako guys, nagsutong ganito kasi ako ay magbe-bake ng, wala nyo guys, yan, i-bake ko ngayon. Magbe-bake tayo ng, first time ko magbe-bake actually nito ng cassava cake. So, actually, di ko sana i-video pero sige na nga lang. Yung mga ingredients guys, yan ang ating mga ingredients. Simple lang. Paghalo-haluin lang natin lahat yan except dun sa ating condensed milk. Half lang ang isasama natin sa condensed milk. Halo ko na siya. Ayan na siya. Simple lang guys. Halo-haluin mo lang lahat-lahat. Pero yung tanggalin natin yung excess sabaw noong excess water noong cassava na frozen. So, bigyan natin siya. Ganon din, ididirin din natin yung tubig noong coconut. And then, i-mix lang natin all together dito. Ayan, na-mix ko na siya. Ililipat na natin dito sa ating pan. Yun, mag-preheat tayo ng ating oven. So, ilagay natin muna sa preheat muna tayo. Okay? So, ayan. Preheat muna natin at saka natin ilalagay. So, niready ko na. Ito yung ginagamit ko guys eh. Ayaw kong gamitin tong oven dito kasi ayoko maglinis. So, ang hirap maglinis kasi kaya binili ko to. Itong air fryer na to na pwede mong gamitin sa ito yung mga features nyo. Pwede mong gamitin sa lahat. Ewan ko ba't nagbi-blink. But anyways, antayin natin mag-preheat. Ilang minutes lang to. Antayin natin. Tara guys, salin na natin to. Meron na akong gagamitin yung spatula. So ito, i-grease nyo tong inyong pan ha, para hindi siya madikit. So gigrease ko lang siya ng konti kanina. Buusan na natin. Ayun o. Ayan. So, yan na. Nasalin na natin siya. So, kailangan ko yung spatula para makayod natin yung mga kunti-kunti sa gilid. Sayang pa naman siya. So, yan na. Ready na to. So, tumunog na itong ating oven. Ilagay na natin. Tara guys, ilagay na natin to. Using my one hand kasi nagka-camera tayo at the same time. Parang gusto ko siyang ilagay dito sa huli. Para hindi siya masunog kaagad. Diba? Ayan. Okay. Sasarado na natin. At yan ay naka-baking settings. Bake settings. So, antayin natin guys ha. Update ko kayo. So guys, itong cassava natin ngayon ay wala siyang egg. Tatry natin na walang egg guys ha. Tignan nyo ito guys, yung ating kangkong. So niluto ni Lolo yung mga dahon nito, inilagay sa sinigang. So sabi kong ganon, ilagay ko nga sa sa tubig, sa jar. Ito nyo naman guys, nagdahon na siya diba? May mga dahon na. Ito ang taas Tapos yung iba nito, yung half niya, iniligay ko naman sa paso. Tingnan nyo guys. Ito guys, iniligay ko sa paso yung iba. Yung kalahati niya, inobserbahan ko kung saan mas maunang mabubuhay. Pero, ito naman ay nagdadahon na rin naman. Ito din nagdahon na. Ito meron ding dahon na iba. Pero parang mas, parang mas buhay na buhay yung nandun sa tubig lang, Diba? Anyways, tapos, hindi ko na, parang ayaw ko na siyang ilagay sa paso. Mas nabubuhay pag sa tubig lang, 'di ba? Tapos ito naman guys, yung mga tinanim ni Lolo noong magto 2 weeks na to Ito yung mga ito kasi ito binili lang namin. Ala, tububo na kaagad yung hollyhocks. Ito 1 and 2. Tapos ito naman, mas huli ko tong itinanim Ito,
Iyan. Ayun. At yun. At saka ito. Sabay-sabay silang itinanim. Pero kita nyo naman. Okay. There are 6 of this. Okay. 6 sila ha. This. Kita nyo kung sino mas naunang tumubo. Yan. Ito oh. Ang bilis niyang tumubo. Ang tataas na niya kaagad. O diba? Yan. Yung bulaklak na yan. Ang bilis niya. Tataas na. Oh, ito mga tumubo na rin. Yan, kaya marami kaming tanim sa marami kaming mamumulaklak na pananim next year. After winter next year. Ito yung natin ko itong mamukadkad eh. Nahuli ko ito ng mga 3-4 days. Pero ito, grabe, ilang araw pa lang ito tumubo na si Holy Hooks. Ayun, so balikan natin yung ating binibake. Ganda ng weather guys, oh. Ganda ng panahon. Ganda ng panahon sa labas. Ito yung ating binibake. Allah. Kita mo naman. Parang nag-iba na yung color niya. Oh. Medyo nag-brown na ng konti. Ayan. So, isinalang natin siya ng 12:30. So, 12:47 na. 17 minutes na siya. Am I right? 12:30 natin sinalang eh. So, abangan natin. First time ko mag-bake, kaya binabantayan ko siya para malaman ko kung ilang minutes ang luto talaga niya. So ito lang yung mga ginamit nating ingredients. Isang grated cassava. Ito yung shredded young coconut. I'm using brown sugar. Ito yung unsalted butter. Some salt. Condensed milk, any brand, and coconut milk, any brand. So, any brand po basta. Ito lang yung mga ingredients na ating gagamitin. 1 o'clock na, meaning to say, naka 30 minutes na tayo. And, hindi siya actually luto. Send pa natin. Tignan natin guys kung pwede na gamitan natin ng toothpick. Kailangan walang sabit to Gitna tayo. So, may konti pa. Aba, hindi makita eh. Pero may konti pa. Yan siya. So, salang pa natin. Continue pa natin. So, naalala nyo, 12:30 ko siya isinalang. So, abutin ng 1 hour. Guys, pwede na natin tanggalin sa I think this is good. Now, let's add the remaining condensed milk as the topping. So, tanggalin natin to. Oops, nahirap yung video ng isang kamay. Okay, looks good. Tanggalin ko muna, baka mahulog ko eh. Wait lang po. Add na natin yung ating remaining na condense as the toppings. I-spread natin dyan. At ito yung pinaka-toppings natin. Kaya timplahan nyo pong mabuti ha. Depende kung gaano katamis ang gusto nyo dun sa mixture. Ayan. So, ikakalat natin to using our spatula or our brush. Nalagyan na natin ng condense. I-brush natin para ito na nga guys. Ilagyan na natin. A few moments later. So, power on natin ulit kasi kailangan natin siyang ma-brown. Ayan. Hayaan muna natin siya. Balikan natin. So, ibo-broil lang natin guys ha. Siguro mga 5 to 10 minutes. Mag-brown ang ating condensed milk sa ibabaw. Tayo natin. Okay, tapos ang ating cassava. Wow! Look at that! Tara, tagalin natin sa oven. Luto ang ating cassava. Hindi lang napantay yung pagka-broil, pero luto na to guys. So, tara, tikman natin. Ayan siya guys, oh.
Creamy siya eh. Masarap. Ito yung pinagsampulan natin. Kinuha na natin. Mainit pa siya eh. Dapat malamig to ng konti bago tayo kumuha. Pero excited na ako. So, tikman natin. Tikman na natin ang ating... Now, let's add the remaining condensed milk as the topping. So, tanggalin natin to. Oops, nahirap ang video ng isang kamay. Okay, looks good. Tanggalin ko muna, baka mahulog ko eh. Wait lang po. Hey everyone, Lynn Cabrera here. Welcome to my YouTube channel, Lynn Cabrera Mix Vlog, and my Facebook page, Lynn Cabrera. So, kumusta po kayong lahat? Ako guys, nagsuot ng ganito kasi ako ay magbe-bake ng... Wala nyo guys, ano i-bake ko ngayon? Magbe-bake tayo ng... First time ko magbe-bake actually nito eh. Ng cassava cake. So, actually, di ko sana i-video pero sige na nga lang. Yung mga ingredients guys. Yan ang ating mga ingredients. Simple lang. Paghalo-haluin lang natin lahat yan except dun sa ating condensed milk. Half lang ang isasama natin sa condensed milk. Halo ko na siya. Ayan na siya. Simple lang guys. Halo-haluin mo lang lahat-lahat. Pero yung tanggalin natin yung excess sabaw noong excess water noong cassava na frozen. So, bigyan natin siya. Ganon din, i-drain din natin yung tubig noong coconut. And then, i-mix lang natin all together dito. Ayan, na-mix ko na siya. Ililipat na natin dito sa ating pan. Yun, mag-preheat tayo ng ating oven. So, ilagay natin muna sa preheat muna tayo. Okay? So, ayan. Preheat muna natin at saka natin ilalagay. So, niready ko na. Ito yung ginagamit ko guys eh. Ayaw kong gamitin tong oven dito kasi ayoko maglinis. So, ang hirap maglinis kasi kaya binili ko to. Itong air fryer na to na pwede mong gamitin sa ito yung mga features nyo. Pwede mong gamitin sa lahat. Ewan ko ba't nagbi-blink. But anyways, antayin natin mag-preheat. Ilang minutes lang to. Antayin natin. Tara guys, salin na natin to. Pero na akong gagamitin yung spatula. So ito, i-grease nyo tong inyong pan ha, para hindi siya madikit. So gigrease ko lang siya ng konti kanina. Buusan na natin. Ayun o. Ayan. So yan na, nasalin na natin siya. So, kailangan ko yung spatula para makayod natin yung mga kunti-kunti sa gilid. Sayang pa naman siya. So, yan na. Ready na to. So, tumunog na itong ating oven. Ilagay na natin. Tara guys, ilagay na natin to. Using my one hand kasi nagka-camera tayo at the same time. Parang gusto ko siyang ilagay dito sa huli. Para hindi siya masunog kaagad. Diba? Ayan. Okay. Sasarado na natin. At yan ay naka-baking settings. Bake settings. So, antayin natin guys ha. Update ko kayo. So guys, itong cassava natin ngayon ay wala siyang egg. Tatry natin na walang egg guys ha. Tignan nyo to guys. So, yung ating kangkong. So, niluto ni Lolo yung mga dahon nito sa inilagay sa sinigang. So, sabi kong ganon, ilagay ko nga sa sa tubig, sa jar. Ito nyo naman guys, nagdahon na siya, oh. Diba? May mga dahon na. Ito ang taas, oh. Tapos yung iba nito, yung half niya, inilagay ko naman sa paso. Tingnan nyo guys. Ito guys, so inilagay ko sa paso yung iba. Yung kalahati niya, inobserbahan ko kung saan mas maunang mabubuhay. Pero, ito naman ay nagdadahon na rin naman. Ito din nagdahon na. Ito meron ding dahon na iba. Pero parang mas, parang mas buhay na buhay yung nandun sa tuwig lang, Diba? Anyways, tapos,
Hindi ko na, parang ayaw ko na siyang ilagay sa paso. Mas nabubuhay pag sa tubig lang, 'di ba? Tapos ito naman guys, yung mga tinanim ni Lolo noong magto 2 weeks na to eh. Ito yung mga ito kasi ito binili lang namin. Ala, tumubo na kaagad yung hollyhocks. Ito 1 and 2. Tapos ito naman, mas huli ko tong itinanim eh. Huli ko to itinanim. Ito, iyan, ayun, at yun, at saka ito, sabay-sabay silang itinanim. Pero kita nyo naman, okay, there are 6 of this. Okay, 6 sila ha. This. Kita nyo kung sino mas naunang tumubo. Yan, ito ang bilis niyang tumubo, ang tataas na niya kaagad. O, diba? Yan, yung bulaklak na yan. Ang bilis niya, tataas na. Oh, ito mga tumubo na rin. Yan, kaya marami kaming tanim sa marami kaming mamumulaklak na pananim next year. After winter next year. Ito yung natin ko itong mamukadkad eh. Nahuli ko ito ng mga 3-4 days. Pero ito, grabe, ilang araw pa lang ito tumubo na si hollyhocks. Ayun, so balikan natin yung ating binibake. Ganda ng weather guys, ganda ng panahon. Ganda ng panahon sa labas. Ito yung ating binibake. Ito mo naman, parang nag-iba na yung color niya. Medyo nag-brown na ng konti. Ayan, so isinalang natin siya ng 12:30. So 12:47 na, 17 minutes na siya. Am I right? 12:30 natin sinalang eh. So abangan natin. First time ko mag-bake, kaya binabantayan ko siya para malaman ko kung ilang minutes ang luto talaga niya. So ito lang yung mga ginamit nating ingredients. Isang grated cassava. Ito yung shredded young coconut. I'm using brown sugar. Ito yung unsalted butter. Some salt. Condensed milk, any brand, and coconut milk, any brand. So, any brand po basta. Ito lang yung mga ingredients na ating gagamitin. 1 o'clock na, meaning to say, naka 30 minutes na tayo. And, hindi siya actually luto. Hintayin pa natin. Tignan natin guys kung pwede na gamitan natin ng toothpick. Kailangan walang sabit to Gitna tayo. So, may konti pa. Hindi makita eh. Pero may konti pa. Yan siya. So, salang pa natin. Continue pa natin. So, naalala nyo, 12:30 ko siya isinalang. So, abuti ng 1 hour. Guys, pwede na nating tanggalin sa I think this is good. A few moments later. Now let's add the remaining condensed milk as the topping. So, tanggalin natin to. Oops, nahirap ang video ng isang kamay. Okay, looks good. Tanggalin ko muna, baka mahulog ko eh. Wait lang po. Ito na nga guys, ilagyan na natin ating condensed milk. So, power on natin ulit kasi kailangan natin siyang ma-brown. Yan, hayaan muna natin siya. Balikan natin. So, ibo-broil lang natin guys siguro mga 5 to 10 minutes. Hanggang mag-brown ang ating condensed milk sa ibabaw. Tayo natin. Okay, tapos ang ating cassava. Wow! Look at that! Tara, tagalin natin sa oven.
Luto ang ating cassava. Hindi lang napantay yung pagka-broil, pero luto na to guys. So, tara, tikman natin. Ayan siya guys, oh. Creamy siya eh, masarap. Yung pinagsampulan natin, kinuha na natin. Mainit pa siya eh, dapat malamig to ng konti bago tayo kumuha. Pero excited na ako.